Tayo pinalad muli na makakausap. May kaugnayan pa rin po ito sa issue ng trimester ng mga pasok sa mga pampublikong paaralan or paaralang under ng Department of Education. Ang isa po sa mga itinuturing na ring suki ng ating palatuntunan, ang mismong kinatawa ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tino. Kong Tino, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Hi, good morning, John. Good morning sa ating mga tagapakinig. Right. Sa lahat, anong tindig po ninyo dito sa issue ng three-term school calendar na pasisimulan na po ngayong taon? Kong? Well, ang tingin natin ay yung problema rito ay top-down yung patakaran. Ibig sabihin, talagang mula sa central office, literal, binababa lang sa field, no? At ngayon pa lang naririnig ng mga guro na mag-i-implement nito yung tungkol dito sa pag Kong? no? So, ibig sabihin, wala involvement ang karamihan ng mga teachers. Tapos, expected na by June ay i-implement na ito. Para sa kanila, napakalaking pagbabago ang mangyayari. Malaking trabaho ang kailangan. Hindi kumbaga sa isang iglap ay makakapag-adjust, no? Ngunit parang dali-dali na ipinatutupad. So yan ang sentimento ng mga teachers na nakausap natin kaugnay sa pagbabagong ito. Pero hindi naman po sila against, Kong Tino. Kumbaga nagulat lang dahil parang biglaan ang dating. Ganun po ba? Well, sa totoo lang, hindi naman talaga makapagsabi kung magiging mas maganda ba ito o hindi. Maraming mga tanong. No? Hindi rin naman napakita ng DepEd na magiging positive ang impact. Yun ang isang nire-raise dito. Wala man lang piloting ito, no? Ibig sabihin, usually, kapag may mga major change na gagawin, ay unahin munang subukan on a more limited na scale, tapos saka ipatutupad. Kukuha muna ng karanasan tungkol dito, tapos ipatutupad para sa lahat. Pero wala rin ganon. So, divided din ang mga teachers, no? May mga iba nagsasabi, may positive dito, mayroong negative. Pero mas yun ang concern, no, na kailangan kasi ano ba ang mga trabaho na kailangan gawin dito? Well, ngayon yung buong curriculum ay naka-disenyo para sa 4 na quarter, ngayon gagawing 3. So, magbabago yung mga competencies na kailangan ituro. In other words, yung scheduling, yung timing, dagdag na trabaho para sa kanila, no? So, yun ang isang concern dito. Pero kung di po ba ang lahat naman po ng bago, kumbagay kung hindi naman ipapatupad, hindi naman po natin makikita kung anong resulta, kung positibo o hindi. Pero just the same, yun lang po ang pangunahing concern ng mga guro. Kumbagay parang biglaan at bukang nakakapanibago itong hakbang na ito ng DepEd. Tama po ba, Kong? Well, isa yun. Tapos, marami rin question dun sa sinasabi nila na magkakaroon ng 65 to 69 days na dire-diretsyong turo daw. Tapos, pagkatapos nito ay magkakaroon ng 6 to 10 days na parang break. Wellness break. Well, hindi siya wellness break dahil dito sa 6 to 10 days daw, dyan na raw kailangan gawin. One, yung preparing for yung paghahanda
para sa pagtuturo, Mhm. yung grading, checking, submission of forms, mga extracurricular activities, no, sa halip na dun sa rest of the school days, dito na raw, no, yung mga pa-contest, mga Mhm. sports, iba pang school celebrations and so on, pati yung in-service training ng mga teachers. Tapos, pag natapos lahat ng yan, pwede raw mag-wellness break. Mhm. So, 6 to 10 days lang ito. Parang taas kilay din ng mga guro na realistic ba ito na lahat ay maaaring ipasok sa araw na yan. Kasama pa rin nga pala, pati yung aral o learning recovery programs, Mhm. dito rin daw gagawin. So, siksik na siksik itong 6 to 10 days na ito na parang kine-question. Tapos sinasabing may wellness break up. May Mhm. wellness break pa. So, ang tanong nila ay, totoo ba yan na makakapag-break ka kung Pwede lahat sa na lang ng trabaho. mga activities Mhm. na labas sa pagtuturo ay supposedly dyan gagawin sa limitadong oras na yan. Mhm. And binabanggit naman po rito, with your indulgence, Congressman Tino, na umabot naman sa konsultasyon hindi lamang ng mga guro at estudyante, kundi pati sa mga magulang, pati sa inyo, ng mga mambabatas, Mhm. itong hakbang na ito bago ipatupad. Mhm. Well, yan nga yung nakalagay sa press release ng Department of Education. Pero, uh, pag bumaba ka, again, sa mga teachers o kahit sa hanay ng mga malalaking organisasyon ng mga guro, katulad ng Alliance of Concerned Teachers, sabihin nila na hindi naman sila involved sa discussion na ito. Mhm. Mas nalaman na lang ang tungkol sa una may kalituhan pa. Ano ibig sabihin? Ang unang Mhm. ginagamit na terminology ng Department of Education, trimester daw. Mhm. Tapos binago na nila ngayon na 3 terms kasi nakalitong nga yung trimester. Ano ibig sabihin ng trimester? Mhm. So, unang narinig yan sa press release din ng Department of Education. Ang sinabi na lang nila, well, by June, i-implement na ito. No? So, again, overwhelmingly ay may mga question. Tama ka, hindi naman outright na pagtutol, pero maraming mga question. Mhm. At may concern sa um, magiging bigla-biglang pagpapatupad nito. Mhm. No? Sabi nga, maraming mga paghahanda, pagbabago ng mga lesson plan, ng mga syllabus ng mga teachers. At ang concern nila ay gaano kabilis yung magiging transition period Mhm. na ibibigay sa kanila para dito. Alright. Okay po ang tatanungin, agree po ba kayo na sa susunod na taon na pasimulan itong trimester or three-term school calendar na to? Kong Tinyo? Hmm. Ah, well, siguro ang kailangan ay bigyan muna ng panahon ang mga teachers o ng sapat na panahon ng mga teachers para paliwanagan sila kung ano ba to at ano ang expected sa kanila, ano ang mga kailangan nilang gawin para ma-implement ito at maipaliwanag din kung bakit nga ba magiging mas kapaki-pakinabang lalo na para sa mga estudyante ang 3 terms na ito. Sagutin yung mga tanong nila, lalo na dun sa yung concern dun sa 6 to 10 days break sa pagitan ng mga terms at realistic ba na lahat na lang ng mga extracurricular and teaching related activities ay may papaloob dyan. No? Kasama na yung mga palarong pambansa, Mhm. mga iba pang nationwide competitions, no, na nagsisimula sa school level hanggang division hanggang region, yung mga school press conference na tinatawag yung Festival of Talents, yung mga palaro. At ba talaga yan lahat sa 6 to 10 days in between na kailangan gawin on top of yung mga learning recovery and in-service training. Mhm. Right.
Continue with your indulgence. Pwede kung magtatanong ako, medyo lihis na ito sa issue ng three-term. Okay, go ahead, John. May binabanggit po yung isang kapwa nyo kongresista na meron kayong Lenten break bonus na 2 million pesos. Anong reaksyon nyo dito, Kong? Well, wala tayong anumang natanggap na so-called Lenten break bonus. So, kung meron siyang nalalaman, ang kongresistang ito, siguro mas siyang magpaliwanag pa. Basta ako, masasabi ko, walang anuman 2 million ba yun na Lenten break bonus na natanggap. Right. Issue po ng liderato ng Kamara, kamusta na po? May umugong na hihiwalay, planong humiwalay sa mayorya ng NUP. May update po kayo dito, Kong Tinyo? Well, may matagal nang may ugong na ganyan, tapos may statements ang ilan sa mga leadership ng NUP na handa raw silang kumalas mula sa majority. Pero nung magsara ang Kongreso, may mga efforts ang mayorya sa pagkakaalam natin na mag-reach out sa kanila. At isang malaking concern na raise ng NUP yung pagkakaipit daw ng pondo ng national budget para sa mga local projects, sa mga proyekto sa mga distrito. Kaya bago magsara ang Kongreso o mag-break ang Kongreso, may nag-release ang DBM ng something like 21 billion pesos. 18 billion pesos nito ay para sa mga proyekto. So I think ay Okay na. siguro pansamantala ay nagkaayusan na or narinig na ang concern na nire-raise ng NUP. Kaya yun ang so far, yun ang tingin kong status ng kawayan sa loob ng majority. At about the impeachment issue, may March 25 scheduled. Kamusta po ito, Kong Tinyo? Well, tama, bukas yun. Bukas na po pala. Opo. Bukas pa or Wednesday? 25 na po bukas. Bukas. Po. Bukas na, tama. Oo. Tama, Wednesday. Bukas na, Committee on Justice hearing. So, dito raw ay pagdidesisyonan ng komite yung mga request for issuance of subpoena para for certain documents, including yung kaugnay sa SALN ng Vice President, yung tungkol sa mga naging investigasyon ng NBI sa issue ng death threat, among others. Tapos, pagdidesisyonan din daw ng komite kung sino yung mga witnesses at ano yung mga ebidensya na ihahanay para sa mga susunod na hearing. So parang mas preliminary itong meeting na ito bukas. Alright. Kung nasa inyo po ang pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kaubayan. Lalo na doon sa mga nag-aabang ng magiging hakbang dahil itong ang three-term tawag ba dito, trimester, whatever, 3-term school calendar na ipapatupad na sa pasukan. Go ahead, sir. Well, una salamat po sa pagkakataon para makasama kayo ngayong umaga. Rest assured po sa mga guro, mga estudyante at magulang, ay patuloy nating binabantayan ang implementation ng trimester. Hindi lang naman sa mga guro, kung hindi maging sa mga magulang at estudyante ay medyo nalilito pa rin siguro kung ano bang ibig sabihin nito at ano magiging epekto sa kanila. So, sinisikap nating mabantayan at protektahan ang mga teachers and students sa halos taon-taon may pagbabagong ginagawa, whether it's the school calendar or the curriculum, no? So ngunit hindi naman malinaw ang benepisyo nito para sa ultimately para sa mga estudyante, no? So yun po ang pinaglalaban natin. And more than that, ang
ang concern po ng lahat ngayon, of course, yung krisis sa enerhiya. So tuloy pa rin ang laban natin para sa mas mataas na sweldo para sa mga guro. So yun po, maraming salamat. Alright. Morning. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.